Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Mukhang handa na po itong si Congressman Marcolita upang maging Senate President dahil sa kanyang naging speech sa nangyaring parte kung saan ito po ay bilang pagpapasalamat niya sa kanyang pagkapanalo kasama po ang kanyang mga supporters ay inilahad ni Congressman Marcolita o ngayon Senator-elect Marcolita na hindi siya papayag o dapat magkaroon ng isang Senado na independent at hindi pwede na magiging rubber stamp at sunod-sunuran lamang sa Malacanang. Nako po mga kababayan po natin, kung si Congressman Marcolita po ang mapipili na magiging Senate President, sigurado po kapakanan ng taong bayan ang uunahin ng Senado at hindi kapakanan ni Bongbong Marcos at ni Lisa at lalo na ni Tambiloslos. Ito pakinggan natin ang naging speech ni Congressman Marcolita, mga kababayan. Iyon. Aba, mukhang marami ito mga kababayan po natin, no? Siyempre, lahat to is mga luma na at kumbaga, no? In-experience naman natin na hindi naman ganun kaganda, no? At tila ba naging sunod-sunura na rin sila. Amy Marcos, okay na ako na nanalo siya at in-endorse siya ni BP Sara, sinuportahan siya ng ilang Duterte supporters, okay na ako. Pero wag na po siya mangarap na magiging Senate President. Kasi kung Senate President, si Amy Marcos, President, si Bongbong Marcos, pinsan niya, no? Yung House Speaker, mamaya magugulat po tayo, no? Akala nating isang matinong Marcos, baka mamaya pag binigyan natin ng pagkakataon na maging Senate President ito, nakasalalay ngayon ang impeachment ni BP Sara, no? Sa magiging Senate President. Malay natin, mamaya, tsanggala, mga kababayan po natin, ito pala ay tanim at wala na tayong magagawa kung bigla niyang i-impeach itong si Vice President Sara. So, mahirap. No, hindi mawawala pa rin yung pagdududa natin kay Amy Marcos. And of course, Tito Soto and Chis Escudero. Ito wala na ito, no? Dapat talagang hindi na ito bigyan ng pagkakataon. Lalo na si Chis Escudero, no? Na walang kakwenta-kwenta, rubber stamp lamang sa Marcos administration. And Tito Soto, alam niyo si Tito Soto, nakikita ko dito, na talagang may pinag-usapan ito, na mukhang siya kasi ngayon ang pinupush ni Marcos Jr. na maging Senate President. At kung itong si Soto ay maging Senate President, alam na natin yan. No? Impeachment Sara, ikaw yung gagawin kong Vice President. Kung si Tambaloslos ay mapalitan naman, no, posible ganoon din po yung offer. No? Kung sino po sa kanila yung makakagawa ng paraan para ma-impeach itong si Vice President Sara. Kaya para sa akin, no, tamang-tama itong si Senator Marcolita sa pagiging Senate President. Dahil ito ay may paninindigan. At ako naniniwala na hindi ito maging rubber stamp at hindi ito maging sunod-sunuran lamang sa isang Bongbong Marcos, Lisa or Tambiloslos. Tama. Yan, tama yan mga kababayan po natin. Di ba? Dapat kapakanan ng taong bayan ang unahin, hindi yung magiging waiter ka na lang, tagahawak ka ng baso, no? Kung ano yung sabihin ni Marcos Jr., mag-agree ka na lang, wala ka man lang komento na at least, no, may isasaway doon na feeling mo lahat na sinasabi ni Marcos Jr. ay tama. So, ang ibig sabihin niya ay isang sunod-sunuran lamang na isang Senate President. So, agaya ni Chis Escudero. Kaya, good luck po and hopefully, no,
ay isa po sa mapili ng Duterte Black. Yan, Duterte Black, itong si Congressman Marcolita. O ngayon, nalilito pa rin tayo po sa no? Ngayong Senador Marcolita, no, na magiging Senate President. At ako, naniniwala na magiging maganda ang pagpapatakbo ng Senado at magkaroon po ng talagang independent na Senado, no? O siya po ang magiging Senate President. And yung mga yan, wag na natin papaupuin yan. At wag nyo na rin po kayo mga senador, no? Please manindigan po kayo. Saan ka lang yan? Huwag niyong gayahin yung mga kongresista na 150 million lang ang kapalit ng kanilang dangal. O, tingnan mo tuloy, marami sa kanila ang hindi nanalo. Lalong-lalo na pagdating ng 2028, yung mga re-electionist na mga senador dyan, nako, magagaya sila kanino? No? Magagaya sila kay Bong Revilla, magagaya sila kay Manny Pacquiao, magagaya po sila kay Tol Tolentino na ibabasura, itapon sa kanal, ihulog sa inodoro, no? Kung sila po ay maging sunod-sunuran at hindi maninindigan. Kaya mabuhay po ang Team Duterte, mabuhay po si Congressman Marcolita, mabuhay po si Vice President Sara, and si Tatay Digong, mga kababayan.